let's worship. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Thine eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible, 'cause I believe, I believe. Let's sing to the Lord. I believe in you. I believe, I believe. I believe in you. Let's sing. I believe, I believe. I believe in you. I believe, I believe. I believe in you. Yes, Lord, we believe in your name, in your most powerful name, Jesus. Amen. Hallelujah. In Matthew 6:33, verse 33, verse up to 34, but seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Yes, Lord. You don't have to worry anything, Panginoon, because you are with us. Thank you, Lord, for this promise, Panginoon. Salamat po sa kasapatan, Panginoon. Salamat, Lord, sa siksik-liglig at umaabaw ng mga biyaya, Lord. Salamat po sa kalakasan, sa kagalingan, sa mga nagdaan, Panginoon, na panahon. I thank you and we praise you, Lord. And with this song, Panginoon, ano man ang mayroon po kami, iaalay po namin sa inyo, Panginoon. Praise you, Lord. You gave it all for me. My soul desire, my everything, and all I am is devoted to you. How could I fail to see you are the love that rescued me, and all I am is devoted to you. And so, how could I not be moved, Lord, here with you? So have your way in me, 'cause Lord, there is just one thing that I will see. This is my cry, my one desire is to be where you are. Yes, Lord, now and forever, Lord, more than a song. My one desire is to be with you, is to be with you.
the one thing for the Lord. Hallelujah. The one thing that I ask is to be with you. The one thing that I ask is to be with you. The one thing that I ask is to be with you. The one thing that I ask is to be with you. This is my cry, my one desire is to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you. It's to be with you. This is my cry. My one desire is to be where you are, Lord. It's now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you. It's to be with you, Jesus. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Yes, Lord, sa gitna po ng aming pagpupuri at pasalamat sa iyo, Lord. Salamat po sa buhay ng bawat isa, Panginoon, sa patuloy, Panginoon, na pagbibigay mo sa amin ng aming mga pangangailangan. We praise you, Lord, and we honor you this day, Panginoon. That's why we're giving back, Panginoon, all the glory and praise and honor to your name, Lord. Salamat po. Dalangin namin, Panginoon, ay patuloy mo. Bigyan kami, Panginoon, ng aming mga pinagkukunan, ng aming mga negosyo, ng aming mga trabaho, Panginoon, patuloy niyo pong pagpalain. At sa bawat isa, Panginoon, kung sino man po ang naghahanap ng trabaho, Panginoon, pagpalain niyo po siya, Lord. Pagpalain niyo po kami. Na ito'y patuloy, Panginoon, na maging kasapatan, Lord, sa aming mga buhay. Salamat, Lord, sa inyong mga salita. Ang aming dalangin din, Panginoon, ay patuloy kaming magbigay ng tapat, Panginoon. At patuloy namin ibahagi, Panginoon, ang iyong mga salita. Salamat, Lord. We praise you and we honor you with this tithes and offering, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa. In Jesus' name, Amen, amen. Yes, Lord. We will sing your name, Panginoon. Because truly, Panginoon, Ikaw lamang, Panginoon. You deserve the highest praise. You deserve the highest glory and honor forever, Panginoon. At ito pong aming awitin, ito pong aming pagpupuri sa iyo, Lord.
Tanggapin niyo po ito, Panginoon, na sa aming mga buhay, Ikaw ang patuloy, Panginoon, Ikaw ang patuloy na maghari sa amin, Panginoon, sa aming mga puso, sa aming isipan, Panginoon, maging sa aming kaluluwa, Lord. Ikaw lang ang sambitin, ang ngalan mo, Panginoon, ang siyang purihin sa aming buong pagkatao, Panginoon. Hallelujah. We'll speak the name of Jesus in our lives, Lord. In Jesus' name. Hallelujah. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, and Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus.
I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy, and Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, and Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. All glory and honor and praise unto your name. In Jesus alone. Hallelujah. Patuloy nating purihin ang Panginoon sa pagbabasa po ng kanyang mga salita. Ang atin pong scripture reading ay matatagpuan sa sulat ni Pablo, Apostol Pablo sa mga taga-Filipos, chapter 1, verses 12 to 21. At gaya po ng ating nakasanayan, tayo po ay magsalit-salitan sa pagbabasa. Pangunahan ko po sa verse 12. Ganito po ang sinasabi, "Mga kapatid, nais kong malaman ninyo na ang mga nangyari sa akin ay nakatulong ng malaki sa ikalalaganap ng magandang balita. Nalaman ng mga bantay sa palasyo at ng iba pang naririto na ako'y nabilanggo dahil sa pagsunod ko kay Kristo. At ang karamihan sa mga kapatid ay lalong tumibay sa kanilang pananalig sa Panginoon dahil sa aking pagkabilanggo. Hindi lamang iyon, lalo pang lumakas ang kanilang loob na ipangaral ang salita ng Diyos. Totoo nga na may ilang nangangaral tungkol kay Kristo dahil sa pagkainggit at pagkahilig sa pakikipagtalo. Ngunit mayroon din namang nangaral ng may tapat na hangarin. Si Kristo ipinapangaral nila dahil sa tunay na pagmamahal. Sa lang ako'y hinirang upang ipagtanggol ang magandang balita. Ngunit ang iba ay nangangaral ng di tapat sa kalooban, kundi dahil sa udyok ng masamang hangarin, sapagkat hangad nilang dagdagan pa ang paghihirap ko sa aking pagkakabilanggo. Ngunit walang anuman sa akin ng lahat ng iyon. Ikinagagalak ko na si Kristo ay naipapangaral, maging tapat man o hindi ang hangarin ng mga nangangaral. Ang isa ko pang ikinagagalak ay ang pag-asang ako'y makakalaya sa pamamagitan ng inyong mga panalangin at sa tulong ng Espiritu ni Kristo. Ang aking pinakananais at inaasahan ay ang hindi ako mapahiya sa anumang bagay, kundi sa lahat ng panahon at lalo na ngayon ay buong tapang kong maparangalan si Kristo sa buhay man o sa kamatayan. Sabay-sabay po tayo sa verse 21. Sapagkat para sa akin, ang buhay ay para kay Kristo at ang kamatayan ay pakinabang. Sige po, tayo po ay sama-samang manalangin. Aming Ama sa langit, salamat sa pagkakataong muling masamba at mapapurihan ka sa sandaling ito. Nawa ay malugod ka sa aming pagluwalhati sa iyong banal at dakilang pangalan. Inilalapit namin sa iyo, Panginoon, ang aming mga karumihan, ang aming mga kasalanan, ang aming mga gawain at isipang hindi nakalulugod. Linisin mo sila, Panginoon, at kami ay iyong patawarin. Patuloy mo kaming bigyan ng lakas na maiwasan ang mga ito.
upang ito ay hindi maging hadlang sa paglapit namin sa iyo. Ihanda mong muli ang aming mga puso, ang aming mga isip at aming mga tenga sa muling pakikinig at pagtanggap ng iyong mga salita. Salamat sa iyong mga salita na patuloy na nagiging gabay at lakas sa amin. Patuloy mo kaming tulungan, Panginoon, na masunod sila kahit, Panginoon, ay mahirap minsan. Panalangin namin, Panginoon, na ang aming mga buhay ay patuloy na mabago ng iyong mga salita. Salamat din, Panginoon, because it is in your nature to be good. Salamat, Panginoon, sa lahat ng mga good favors. Salamat sa lahat ng pagpapala mo, magmula sa kalakasan at pag-iingat sa araw-araw, sa pagpapagaling sa aming mga karamdaman, sa pag-comfort sa aming mga down moments, sa provision mo sa aming mga pangailangan at sa marami pang iba. Patuloy lamang, Panginoon, kung gaano kakabuti sa amin. Kaya naman, Panginoon, sa abot ng aming makakaya, kami ay magbabalik sa pamamagitan ng pagsunod at paglilingkod sa iyo. Minsan pa, purihin at luwalhatiin ng iyong pangalan. Amen. Yan, sa umaga pong ito, makakarinig po tayo ng special number mula sa mga kabataan.
1 Peter 5:7. Cast all your anxiety on Him because He cares for you. Magandang umaga po at purihin ang Panginoon sa umagang ito na tayo ay magkakatipon-tipon sa kanyang harapan upang purihin, awitan at makinig ng kanyang mga salita. At sabi ni Pastor ay hindi na daw ako ipapakilala niya dahil kilala niyo naman na daw po ako. At muli sasabihin ko, sinong hindi nakakakilala sa akin, magpapakilala ko sa iyo mamaya. Kabahan ka. At sa agapong ito, no, in Filipos 1:12 to 21 ang pinagkaloob ng Panginoon na ating pag-aaralan sa umagang ito. Kaya napaka sarap isipin, no? Napakabilis talaga ng panahon. Burr months, ngayon last Sunday na ng Burr. Ang naging topic po natin, no? Sinong nakakatanda ang team natin ngayong September? Ang tanong, ang lahat ba ay merong joy sa ating mga puso? Amen. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. At nung si Pastor Ronel ay ginamit ng ating Panginoon, ang ating natalakay ay Restore the Joy of Salvation. And last week, complete joy in Christ sa pamamagitan ng ating mahal na pastor. At sabi ko nga, Pastor, kung joy to the world na kaya ang topic natin ngayon last September. At sa ating pag-aaral, no, bigyan ko lang ng konting emphasize ang kahulugan ng joy, no, especially sa ating mga kabataan. Maaring ang alam ng mga kabataan ang nagbibigay ng kaligayahan ay yung nakikita natin o yung mga nakakamit natin, even mga gadgets, no, na ang joy ay mas malalim na kahulugan ng happiness, no. Yung joy, even sa sari-saring circumstances sa ating mga buhay, ay nararamdaman mo pa rin yung kagalakan, no. Kahit merong nangyayari sa paligid mo, yung tipong hindi ka apektado dahil taglay mo yung joy na nagmumula sa ating Panginoon Diyos. At isa ito sa fruit of the Spirit nung tayo ay nanampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Tinanggap natin yung banal na Espiritu at
ito ay ating naipapumuhay sa ating mga puso po, no? Sa ating mga buhay. At patuloy siya na nauunawaan natin yung kagalakan na habang tayo ay nagpapatuloy na naglilingkod, nagpapatuloy na kinikilala natin ang kabutihan ng Diyos sa ating mga puso at patuloy na pinangahawakan natin yung pangako ng Diyos na tayo ay ililigtas niya at tayo ay walang kapahamakan sa impyerno, no? Yun ang joy na ibinibigay ng ating Panginoon Diyos na hindi kayang ibigay ng sanlibutan o ng ano pang achievement natin sa ating mga buhay, no? O nagiging excited tayo. Alam mo yung feeling na umorder tayo ng Shopee. Na-excite tayo na, uy, pangarap ko to. Kailangan ko to sa aking pag-aaral. At pag dumating yon, tama naman, nakakapagbigay ng kasiyahan o yung happy lang. Hindi yung joy, no? So, even sa gadget, no? Sinong may latest iPhone ngayon? 15 na ba? 16? 17? Oh. Ang alam ko, 13 kasi. Ganun kabilis mag-upgrade ng cellphone. Kung ang kasiyahan mo ay nakabase sa mga latest gadgets, eh pag naglabas na ng iPhone 22, hindi ka na masaya sa iPhone 17. At wala sa mga gamit, sa anumang bagay, matatagpuan natin yung kaligayahan, no? At sa usaping financial, no? Lagi nating may tatanong, ilang piraso o magkano ba yung dapat na balance ng bank account ko para ako yung magkaroon ng kasayahan. O, ibig sa sasakyan, no? Anong brand? Toyota ba? Ford ba? Para ako ay maging masaya? So, kung yun ang tanong, o magiging masaya ka ba kung may payong yung sasakyan? Laging may ilan, gaano karami, o sa buhay na lang ni King Solomon, no? Sasabihin ko ulit, nasa kanya na lahat. Even yung kagustuhan ng isang lalaki. Kayamanan, lahat ng nasasakupan niya, kanyang pag-aari, at ito naman ay pinagkaloob ng Panginoon, no? Even yung mga kayamanan na kanyang nakamit, no? Mapapatanong nga tayo, no? Nasa kanya na lahat, pero ang tanong, sa Book of Solomon na kanya sinabi, walang kabuluhan ang lahat. Walang kabuluhan kahit yung kayamanan na taglay niya sa mundo, no? At alam natin na ang mga bagay na meron tayo ay lilipas. Amen po? Kaya hindi natin po pwedeng ibase yung ating kaligayahan kung anong meron ka ngayon. Tayo po muna ay tumayo at manalangin po, no? O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, purihin ka, Panginoon, sa sandaling ito. Kami, Panginoon, ay lumalapit, nagpapakumbaba, Panginoon, ng buong puso, Panginoon, na nagtitiwala sa iyo. Salamat, Panginoon, sa pag-iingat, sa kalusugan, Panginoon, sa kaligayahan na taglay ng bawat isa. Salamat, Panginoon, na sa sandaling ito ay muli ay gagamitin mo ako, Panginoon, upang maghayag ng iyong mga salita. Kami, Panginoon, ay lumalapit, Panginoon. Paglooban mo ako ng karunungan na nagmumula sa iyo, Panginoon, at patuloy na maihayag, Panginoon, ang iyong mga salita. Buksan, Panginoon, ang puso at ng isipan ng bawat namin mga kapatid upang tanggapin ang iyong mga salita, Panginoon. Upang tanggapin, Panginoon, at maisabuhay, Lord, ang bawat mga
gawa ng kaaway ay pinagkakatiwala namin, Panginoon. Huwag mo loobin, Panginoon, na kami ay magambala or ma-istorbo pa kami, Panginoon, even sa aming mga problema ng aming buhay. Tulungan mo kami na makapag-focus sa pakikinig, Panginoon. At muli, Panginoon, kayo po ang gumitna sa sandaling ito. At muli, Panginoon, ang papuri at pasasalamat sa iyong pangalan. In Jesus' name, Amen at Amen. Si Brother Lomel po, no, kagaya nung ginawa natin last Sunday po, no, ang ating pastor ay nakiusap na ang bawat nating mga cellphone ay i-turn off or i-vibrate na lang po, dahil may mga calls naman tayo na maaaring hintayin or emergencies. Huwag na nating patayin. Sorry, pastor. Ang sabi kasi ng pastor, ipapatay mo yung mga cellphone. Pero in vibrate, no, it means kung sa atin ay may tumatawag, ito ay importante. But sa sandaling ito, nais ng Diyos na tayo ay mag-focus sa kanyang mga salita. Ihalin tulad natin, no, bilang estudyante sa mga school, sino mga teachers natin? Gaano tayong kahigpit sa cellphone? Sobrang higpit para makapag-focus yung mga mata, matuto, at hindi masayang yung pinag-aralan mong lesson. Ganon din sa salita ng Panginoon, no? Maraming tagapagturo na salita ng Panginoon ay naglalaan ng oras para mapag-aralan. Yung tipong sa gabi nag-aaral dahil maraming distraction sa umaga po, no? At salamat po, no, sa inyong cooperation. At purihin ng Panginoon ang ating pag-aaral po, no. It's sa Book of Philippos, no, o Philippian Church. Ito ay naitayo ni Apostle Paul nung sa second mission niya po, no. Nakasama niya si Timothy and Silas according to chapter 16 ng Book of Acts, na kung saan ang Book of Philippians ay tinatawag na letters of joy, na kung saan ang kagalakan, makigalak, ay paulit-ulit na binabanggit ni Paul. Sa pag-aaral ay 16 times na binanggit ito ng ating Apostol Paul, na naisulat noong around 60 to 62 AD, no. Sa umagang ito, no, ang mensahe ng Panginoon ay patuloy na mabago ang ating isipan at malubos ang ating kagalakan sa pamamagitan ng buhay ni Apostol Pablo. Maaring mapatanong tayo, anong sikreto ni Apostol Paul, o maging sa atin sa panahon natin, no? Mayroon tayong mga kapatiran or kakilala na kung saan alam mo na dumaranas ng kalungkutan, pero hindi mo mabakas sa kanyang mga mukha, no? At sino ang may kakilala na tayong kaibigan or even sa barangay natin na nakulong? Literal na nakulong dahil nakagawa siya ng krimen. Wala. Sa aking interview, meron tayong nag-attend dito na nakulong. At na kung saan ang sabi niya ay merong kalungkutan. Hindi mo maramdaman na pinagpe-pray ka ba ng mga kapatid mo dito sa labas? At malamang sa malamang ang pagsisisi niya ay sobra-sobra. Grabe-grabe. Ang sabi niya, sana hindi ko na ginawa yung krimen na yun, and then hindi sana nasayang yung mga panahon na ginugol ko doon sa kulong, ano. At napakahirap sa isang preso na mag-encourage sa kanyang kamag-anak na kung ikaw sa loob ng kulungan ay
nakakaranas ng kalungkutan, no? At mahirap sa isang tao na magpasaya kung ang nararamdaman mo naman ay kalungkutan. Tama po ba? Kaya, papaano nanatiling positibo at may kagalakan si Apostol Paul sa loob ng kulungan at hindi natuloy ang kanyang plano, no? Dahil ang plan ni Apostol Paul ay pumunta sa Rome to preach the gospel of God, to win yung mga taong makasalanan. At ang tanong, paano magkaroon ng kagalakan sa kabila ng masamang kalagayan? Una po, no, baguhin ang ating pananaw po, no, about sa problema o about sa nararanasan mo ngayon, mga kapatid. Baguhin ang ating pananaw. In verse 12 po, mga kapatid, nais kong malaman ninyo ang mga nangyari sa akin ay nakatulong ng malaking sa ikalalaganap ng magandang balita. Yung mga pinagdaraanan natin po, no, hindi natin maikukumpara sa napagdaanan ni Apostol Paul, na kung saan nakaranas siya ng shipwreck sa kanyang buhay at naaresto dahil sa pag-share ng magandang balita. Pero sa paningin ni Paul, no, ganito mga kapatid, tinignan niya ang lahat ng ito upang makapaglingkod at mai-share ang gospel sa jail guard. Alam natin ang istorya pa ng kanyang mission. Nakulong siya at this time, ang nasa isip niya ay maabot na salita ng Panginoon yung mga guard and then yung Roman Empire. Sino ang naglaro ng COC? Clash of Clans. Mga kabataan. COC, online games po yun. No? Nung ako ay binata, nahilig din ako sa COC. Before siya ng Mobile Legends. Before mag-boom ang Mobile Legends. No? Na ang COC ay pagandahan ng anong term, ma'am? Ng farm and then patigasan ng mga wall. Tama po. Nire-recall ko lang kasi medyo matagal na yan. Ang COC, meron siyang ma'am, siya yung sa bomb. Meron ang mobile, sa Mobile Legend ay merong wall breaker, yon, tama. Na kung saan ang ganap niya ay tagadala ng bomba sa may wall upang mapasabog niya yung wall and then papasok yung mga barbarians and another troops para wasakin yung farm ng kabila. At maaring ganito, no, yung nangyari sa pag-share ni Paul ng gospel. Una, doon sa mga guard po, no. Maaring ganito yung pananaw ni Paul, instead na mukmuk sa bilungguan, Lord, bakit naman ang purpose ko ay napakabuti? Mag-share nga po akong gospel sa iyo, pero bakit nakulong ako? Pero ang naging pananaw ni Paul ay ito ay panibagong area na mabubuksan or area of ministry. At lahat ng pangyayari sa akin ay nagiging resulta ng magandang balita ng Diyos. At ito ay very effective po, no? So, ang mga problema natin, no, mga kapatid, ay lagi na natin naririnig, it's a part of life. Minsan ang problema natin nakikita na parang hindi mo na kaya, no? At sa ating pagharap sa sitwasyon, no, nakakapag-express tayo ng mali, even sa bad words, mga naiinis,
At dumadating pa yung point na meron tayong sinisising ibang tao, no? Ang tamang pananaw sa problema ay mahalaga. Isang paraan natin sa pagtingin ng problema ay yung pananaw mo, papaano mo mariresolba. Naalala ko nung ako ay nag-training sa Rizal, no? Na ang sabi ng head of training center, matatanda na kayo, nasa tamang edad ka na. Huwag ka mag-focus sa problema mo, pero mag-focus ka doon sa magiging solusyon sa problema mo, no? At yun ang nais ipaabot sa atin ng Panginoon, no? Ang bawat problema natin ay sikapin natin na babago ang pananaw, ano man ang pinagdaraanan mo. And sa ating ikalawang puntos po, no? Ginagamit ng Diyos ang problema para sa kabutihan. Verse 13. Sapagkat alam na ng lahat ng gwardiya sa palasyo at ng iba pang naririto na bilanggo ako sa pagsunod kay Kristo. Inalaw ng Panginoon na makulong si Apostol Paul upang may sulat. Alam na ang story ng pagkakasulat ng Pilipos ay nung siya ay nakulong, at hanggang sa panahon natin ngayon, no, kalahati ng New Testament ay naisulat niya nung siya ay nakakulong sa Rome. At hanggang sa panahon natin, ito ay ating nababasa, ito ay ating napapag-aralan, at ito ang nagre-remind sa atin kung gaano kahalaga yung kagalakan na dapat nating tinataglay every time na tayo ay may pinagdadaanan po, no? Nung si Paul ay nakakulong sa Rome, ayon sa pag-aral po, no, na ang kanyang bantay, yung mga elite guard ng emperors of Rome na talagang loyal, na kung sila ay mag-retired, ay magkakaroon sila ng posisyon o magiging leader doon sa Rome po, no. At ito nga nangyari po, no. Alam natin ang mission ni Paul ay to share the gospel, at ang duty ng mga guard na nagbabantay sa kanya ay 6 hours ang shifting. So, saglit lang, hindi siya 8 hours kagaya na sa atin, no? Or 12 hours. At sabi pa ng mga commentary, no, si Paul at yung bantay ay nakakadena kapwa upang hindi makatakas si Paul. At nakita ni Paul yung opportunity to tell about Christ. At walang nagawa yung sundalo po, no. Kumbaga, wala siyang takas na ma-share ni Paul yung salita ng Panginoon. Unlike sa panahon natin ngayon, no, merong time na nag-share tayo ng salita ng Panginoon. Tama po ba? Maraming pangyayari na nadidistract tayo. Mag-share ka doon sa kaibigan mo, meron tatawag sa messenger, share ka sa biyanan mo, tatakbo yung apo niya. And napaka daming way ni Satan, no, para di-distract yung ating pangangaral ng salita ng Panginoon. At nakakadena siya sa loob ng 24 hours at kasama niya yung tagabantay niya, no. So ibig sabihin 6 hours ang shifting, and then merong 4 person nakasama si Paul sa loob ng isang araw, no. Imagine po natin, no, kung si Paul ang kasama mo na every time about Word of God yung sinasabi niya, about spiritual po ang kanya sinasabi, and ang bawat conversation niya is all about Jesus. Kung saan sumusulat siya sa mga tao, sa mga mananampalataya,
sa mga churches na pinapadala niya ng mga letters, ay hindi malabo na ikaw ay ma-convert, ikaw ay makakilala sa ating Panginoon Diyos na ating tagapagligtas sa panahon ngayon. At imagine natin, kung gaanong katagal na nakakulong si Paul, ganong karaming tagapagbantay ang nashare niya ng gospel, no? And it worked na kung saan, paki-slide na lang po, hindi ko po yata na isama ito. In last part ng Philippians chapter 4 verse 22, na kung saan ay lumaganap ang salita ng Diyos sa Roman Empire. Philippians 4 verse 22. Philippians chapter 4 verse 22. At ito po ang sinasabi. Binabati kayo ng lahat ng mga banal, lalong-lalo ng kasangbahay ni Cesar. At sa aking translation po, ipinaabot din ng mga kapatid natin dito, lalo na ang mga lingkod sa palasyo, sa kanilang pagbati. So, ang statement po na ito na isang kapahayagan, ang Roman Empire ay naabot ng salita ng Panginoon dahil sa pagkakulong ni Apostol Paul. At even yung family po ni Nero, na kung saan sa history, mga asawa, mga anak, mga bata ay ipinapatay dahil sa pananampalataya nila. Sa ating tahanan, maaring meron tayong kulungan. Yung tipong mga nanay, nakabilanggo sila sa pag-aasikaso, sa paghahanda ng kanilang mga anak, pagpiprepare. Yung tipong puro bahay lang ang inaasikaso mo bilang isang asawa, Maaring naka-chain tayo sa ating trabaho, sa ating mga katransaksyon sa negosyo. Maaring pumasok sa ating isipan, Ano ang plano ng Panginoon sa akin? Bakit nandito ako? Maaring kagaya ni Paul, yung pagkakataon nito na nangyari sa akin ay to share the gospel po, At in verse 14, dahil din sa pagkabilanggo ko, lalo pang tumibay ang pananampalataya ng karamihan sa atin mga kapatid sa Panginoon. Lalo rin silang tumapang sa pagpapahayag ng magandang balita po, At ito pa yung nakita ni Paul na sa kabila ng kanyang kahirapan ay hindi siya pinabayaan ng Panginoon. Bagkus kinaharap niya yung sitwasyon na iyon at ang kanyang na-experience sa pamamagitan ng kanyang mga sulat habang siya ay nakakulong, ay na-encourage pa yung mga kapatid sa pananampalataya, At binigyan ng lakas ng loob upang ipagpatuloy ang pag-share ng salita ng Panginoon. Ngayon mga kapatid, humaharap ka ng mga circumstances na mahirap. Pero lagi mo isipin, sa kabila ng kahirapan na pinagdaanan mo, ang tanong, pinabayaan ka ba ni Lord? Siyempre hindi. Every time na meron tayong problema, lagi nating maalala na yung problema na ito, kaya ko. Kasi binigay sa akin ni Lord. At yung tipong nawawalan ka na ng pag-asa, nandyan yung tulong ng Panginoon, handang sumaklolo sa atin. At ang attitude ni Paul sa ganung problema ay to encourage yung ibang tao na maging matapang
At merong isang kwento tayo, no? Although hindi talaga magaling magkwento si asawa ni Ate Joanne. Number 1 basher ko yung aking asawa pag nagkukwento. Ano ba naman, hindi ka naman magaling magkwento. Kaya sa pag-aaral nung BTCP, kung tayo daw ay mangangaral ng salita ng Panginoon, be like Jesus. Si Jesus, napakagaling niya magkwento, napaka-clear, at yung tipong maunawaan mo, even parable, and then ipapaliwanag niya anong kahulugan nito. At sa kwentong ito, no, mai-relate natin, no, sa ating topics sa sandaling ito, na kung saan mayroon dalawang magkaibigan na yung isa ay nakaranas ng heart attack, na kung saan habang tumatakbo ang panahon ay on recovery naman, unti-unting umaayos ang kalagayan niya. At ang tanong ng isang kaibigan, kamusta ka, friend, sa naranasan mong heart attack? Ang sagot niya, sana hindi nangyari. Ang sagot niya, masakit, munti ka na ako mamatay. Another question ng kanyang kaibigan, nais mo pa na one time ma-heart attack ka? Siyempre hindi, kahit tayo yung tatanungin. No? At ngayon, mas mabuti na ang iyong karamdaman, tinetreasure mo ba yung buhay mo ngayon before ka inatake? O mas pinapahalagahan mo ba yung buhay mo ngayon dahil ito ay panibagong buhay na pinagkalob sa iyo ng Panginoon? Kamusta yung relasyon nyo ni Mare? Parang ganun ang kwento. Kamusta ang relasyon nyo ni Kumare after mong ma-heart attack? Naging mabuti? Naging mas close kami? Mas maraming time na sa akin? And ngayon, kaibigan, ang tanong ko, huling tanong, kamusta ang relasyon mo sa Panginoon after ng inatake ka sa puso? Ang sagot niya, ang pakiramdam ko ay nabuo muli ako. Yung pagkatao ko ay lalong mas naging malapit sa ating Panginoon Diyos kumpara dati. Sa pananaw mo, yung heart attack ay naging reason ba? O naging dahilan ng Panginoon Diyos upang mas mapalapit ka sa Kanya? Simpleng kwento po, no? Na kung saan ay makikita natin walang taong gustong ma-heart attack or magkaroon ng problema sa ating kalusugan. But even sa mahirap na pagkakataon ay gumagawa ang ating Panginoon Diyos upang mapil mo na ikaw pala ay lumalayo na sa Kanya. Ginagamit ng Panginoon yung karamdaman mo upang lalo mo ma-appreciate yung kabutihan niya sa ating mga buhay. Amen po ba? Hindi ko alam ang bawat nating pinagdadaanan, pero I'm sure na ang lahat ng bagay na nangyayari ay nasa plano ng ating Panginoon Diyos. Sa buhay ni Paul, nakulong siya. Sinong nagnanais na sumusunod sa Panginoon ay mabilanggo? Pero sa pagkakataon nito, nakita ni Paul yung reason ng Panginoon. Kaya masasabi mo na, kaya pala, marami na tayong kaya pala sa ating mga buhay. Tama po ba? For example, kwento ni Kuya Lumuel, kaya pala. Napaka-challenging sa akin bilang isang tatay, nagluluto, alaga ko yung aking anak. And then, nagsuggest si tita, pwede ka ba na
maring na ikwento ko na to sa ibang kapatiran, pero maging aral din sa atin, no? Pwede ba na ikaw ay ma-duty ko sa alas-asin? So, ang aking think ay hassle para sa akin. Inaalagaan ko na nga yung anak ko, tapos bibit-bitin ko mga gamit namin hanggang sa alas-asin. May pasok siya ng 10 a.m. Bibiyahe ako, pababa ng bus, iatid si Emma. And then, bibiyahe ulit pabalik kasi duty ako magluto sa alas-asin. May pagkakataon na taon pa na napakaraming customer, nagluluto ako, hindi ko masundo yung aking anak, and then tatawag ng tricycle. Nandun yung kabagabagan bilang isang tatay. Ibang tao yung susundo sa anak mo at mapapanatag ang isipin mo pag nag-chat na yung aking hipag. Nandito na si Emma, nakarating na. And then, payapaan ang isip. Ganon ang ganon. At dumating yung point na doon ko nakausap yung mga ibang ahente, supplier ng mga nagiging paninda namin sa ngayon. At sabi ko, kaya pala. Makakarelate tayo sa kwento. Yung pala ang purpose ni Lord. Eh kung nandito lang ako, wala namang mga pumapasok na ahente dito para makausap ko. At yung purpose ng Panginoon, bali, si Kuya Lumuel ay hindi na full-time sa pagluluto. At masasabi ko na, kaya pala. At sa ating buhay po, no, sa umagang ito, ano yung nagsisilbing kadena sa buhay kagaya ni Paul? No? Ano ang nagsisilbing kadena sa ating mga buhay sa sandaling ito? Yung mga imperfect body ba natin? Yung kalusugan mo? Yung trabaho mo? O yung negosyo natin na parang 50-50? O yung tipong hirap na hirap ka na, parang hindi ka na makakasurvive? O yung grip na nararanasan natin, no? Tayo ay sumandali na tumigil at itanong, Lord, ano ba ang plano mo? Ano ba yung nais mong ipagawa sa akin, no? Ang pangyayari po, no, sa ating mga buhay, binibigay ang ganyang mga sitwasyon sa atin upang ating makita yung opportunity na ma-share yung salita niya at tayo ay magagalak kung ating maunawaan yung kanyang mga purpose. Kaya minsan pa, sasabihin ko, kaya pala nararanasan ko yung ganong sitwasyon po, no? And third, iwasan natin na itaas ang ating sarili kung hindi si Jesus in verse 15 to 17 po, no? Totoong may ilan dyan na nangangaral tungkol kay Kristo dahil sa inggit sila sa akin at gusto nilang ipakita na mas magaling sila kaysa sa akin. Ngunit may ilan din namang tapat ang hangarin. 16. And in verse 16, ipinangangaral nila si Kristo dahil sa pag-ibig, sapagkat alam nilang ako'y nabilanggo dahil sa pagtatanggol ng mabuting balita. Ang iba'y nangangaral ng tapat, ng hindi tapat sa kalooban, kundi sa udyok ng masamang hangarin, sapagkat hangad nilang pasakitan ako samantalang ako ay nakabilanggo, no? At nung pagkakataon na ito na si Apostol Paul ay nakakulong, ay merong nangangaral naman na salita ng Panginoon na kung saan ay taglay nila yung selos, inggit kay Paul. Bakit ako
kaya ko naman mag-share ng mabuting balita. Bakit ako? Anak din naman ako ni Lord, bakit di ako mag-share ng mabuting balita? Isang bagay na nakaka-discourage sa mga taong nag-share ng Word of God, no? Yung kinikriticize ka, pero hindi ninais ni Paul na siya ay maitaas o maitanyag. Ngunit ang ilan ay ganito yung purpose, no? Sila ay selfish. Kaya lang pala nila sineshare yung Word of God dahil sa kanilang inggit, no? At ang pagmamataas ay magdudulot ng panghihina ng loob, no? At kung may magsabi sa iyo na go, push mo na yan, opportunity mo na sumikat, pagpatuloy mo na maging mas makilala ka dito sa ating baryo o sa ating BHBC family, no? Pagpatuloy mo yan para mas makilala ka nila na, uy, ikaw pala yung magaling na tagapangaral ng salita ng Panginoon, no? At sa ating mga buhay, no, yung pagmamataas o yung pagsikat, lagi nating naririnig ay panandalian lang. Ito ay isang moment lang ng buhay mo and then lilipas ka, no? Sino pang nakakakilala o nakakaalam ng kasikatan ng mga old boxer? So, hindi na natin masyadong napapag-usapan, naririnig yung kasikatan ng isang Manny Pacquiao. Ganun lang kabilis ang kasikatan, no? Kaya, as a Christian, no, sa ating ministry, huwag natin na maging aim o naisin yung kasikatan about sa pag-share ng Word of God, no? Sa nature ng isang tao, no, hindi naman natin ginajudge. May mga pagkakataon na gumagawa ang isang tao para sa Panginoon upang siya ay matapik sa balikat. Good job, ang galing mo, and then upang ma-notice ka o mapapurihan ka. Pero kung hindi yun dumating at ikaw ay nag-e-expect ng ganung bagay, darating sa buhay mo na na-disappoint ka dahil yun ang focus mo, no? Kapag tayo ay gagawa sa Panginoon, even yung mga nag-handle sa mga children, sa mga bata, no? Sa ating mga praise and worship team, sa ating mga usher, no? Huwag natin na naisin na tayo ay i-acknowledge. Napakasipag naman ni kapatid sa gawain. Talaga maaasahan ka, kapatid. Kapag wala ka, hindi namin alam. So, hindi masama na ina-appreciate natin yung ginagawa ng ating mga kapatid para sa Panginoon. Pero hindi ito yung dahilan kaya tayo nagsaserve sa Panginoon. Tama po ba? Kagaya ng mga nangangaral, personal ang kanilang pangangaral. Hindi yung itinataas nila ang ating Panginoon Diyos at deserve ng ating Panginoon Diyos na mapupurihan at para sa kanyang kaharian at sa kanyang church na itinatagpo, no? Tayo naglilingkod dahil sa pag-ibig. Ito ay nagdudulot ng kasiyahan. Ang kasiyahan kasi ay nagtutulak sa atin para ipagpatuloy yung ating mga ginagawa. Ang tanong, paano mo malalaman na ang joy ay nawawala na pala sa iyong puso? Simple lang.
Yung tipong nahihirapan ka na sa ginagawa mo. Yung tipong nababagot ka na, hindi ka na nag-i-enjoy. Kaya, kung ang paglilingkod natin sa ating Panginoon Diyos ay nagdudulot ng kasiyahan sa bawat isa, praise the Lord. At ito ay nagdudulot ng kagalakan sa ating mga buhay. Mga kapatid, BHBC family, no? Siyasatin natin o tanungin natin ang ating mga sarili. Bakit ba ako nag-share ng Word of God? Bakit ba ako nagsiserve? Para ba sa aking kapurihan? O sa papuri ng ating Panginoon Diyos? Sa Diyos lang ang papuri. Bigyan natin nga ng isang palakpak ating Panginoon. And then, in verse 18, pero walang anumang lahat sa akin iyon. Sa lahat, nagagalak pa nga ako sa pangyayari dahil kahit papaano na ipangangaral si Kristo, tama man o mali ang hangarin at patuloy akong magagalak. Kumbaga sa panahon natin, wala akong pake. Even magaling kang mangaral, uutal-utal ka pag nagsishare ng Word of God, o maaring yung motibo mo, kaya ka nagsishare ng Word of God, maaring mali, o may time pa na baguhan ka, may mali sa the way mong mag-share or introduction pa lang, kapatid, mali. Pero nakikita mo yung willingness ng kapatid mo na nagpapagamit sa Panginoon to share the gospel, no? At hindi ninais ni Paul na maparangalan siya, no? Kaya ang sabi niya, hindi ito tungkol sa akin kung hindi tungkol sa ating Panginoon Jesus. At last, point number 4 ay dumepende sa Diyos at sa panalangin ng iba. In verse 19, dahil alam ko na sa pamamagitan ng panalangin nyo at sa tulong ng Espiritu ni Kristo ay makakalaya ako. Madalas kailangan natin ng lakas upang magpatuloy sa ating mga buhay, no? Nandyan yung pagod ka na, minsan ubos na yung lakas mo, at masasabi mo na ginawa ko naman yung best, bakit kulang pa din? Pero kailangan natin talaga ng pinagmumulan ng lakas sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus at sa panalangin ng ibang mga tao. Sabi ni Paul, meron akong pinanggagalingan ng lakas kaya sa ating Panginoong Hesukristo at sa mga kapatid ko sa taga-Pilipos. At mga kapatid, sino magsasabi sa ating mga sarili? Matatag ako, meron akong kagalakan na taglay ko sa aking sarili. Merong magsasabi ng ganito dahil sa tulong ng Panginoon Diyos. Amen? At ito pa ang pakakatandaan natin, mga kapatid. Kaya ba ikaw ay malakas ngayon? Natanong mo ba, sino kaya yung nananalangin sa akin dito sa ating mga kapulungan, sa ating BHBC? Mapapatanong tayo na, pinapanalangin ba ako nung katabi ko ngayon? Tanungin natin, huwag tayo mahiya. Pinagpe-pray mo ba ako? Kaya taglay ko yung kagalakan na nagmumula sa ating Diyos. Pinagpe-pray mo ba ako? Dahil the more na may taong nananalangin sa iyo, I believe na lalo kang magiging matatag sa pananampalataya,
sa paghamon mo ng buhay, pagharap mo sa hamon ng buhay, no? Natutuwa tayo na meron tayong kapatiran na nananalangin para sa iyo. At ito pa, no, isang kagalakan, no. May mga kapatid tayo na, kapatid, ipag-pray mo naman ako. O, sa ating prayer meeting, ito yung aking prayer request. Ito yung panalangin mo sa akin, kapatid. At sa ganun, no, makikita natin yung pagmamahal ng isang kapatid sa kapwa kapatid sa pananampalataya. Nakakatuwa na ang isang taong may sakit at ikaw ay nagpe-pray, nararamdaman mo yung kasiyahan, nakikiisa ka, yung tipong sabi mo, uy, isa ako sa nanalangin sa'yo, kaya ka gumaling. No. Ginamit ng Panginoon yung panalangin natin upang ikaw ay magkaroon ng kagalingan. Isang kasiyahan na yung kapatid mo na magbo-board exam ay tinugon ng Panginoon, Lord, masaya din ako kasi isa ako sa nanalangin para sa kanya. At ngayon, kamusta tayo, no? Yung panalangin ba natin ay more on praise the Lord, purihin ka, adoration, no problem. Lord, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan, no problem. O more on ang paghingi mo ay para sa iyong sarili. Walang problema din naman na humingi ka ng para sa iyong sarili. But ini-encourage tayo, no, ng buhay ng mga taga-Pilipos. Habang si Paul ay naka-prison, alam niya na meron na nanalangin sa kanya. Kaya ang ating panalangin ay isama mo yung kapatid mo sa pananampalataya, yung mga kapatid na may pinagdaraanan, at kailangan natin, no, ng panalangin sa ating buhay, no, na nararamdaman mo na hindi ka nag-iisa at laging may sumusupport sa akin. Walang tao na, kapatid, pwede ba kitang ipag-pray? Wag na, kapatid. Kaya ko na to na malampasan. No need na ng panalangin. Isa itong pagmamatas, no, sa harapan ng ating Panginoon Diyos. At bilang humble, ikaw at ako ay nangangailangan ng panalangin ng ating mga kapatid. Si Paul nga, masasabi natin na napakatatag na, stand firm sa kanyang pananampalataya. Pero nakita natin, no, siya ay umaasa sa Diyos at sa panalangin ng bawat isa. Walang bayad na manalangin, pero may sukli, yung kasiyahan na nagdudulot dahil mababalitaan mo, next prayer meeting, next prayer meeting, kapatid, answered prayer tayo sa panalangin. Even may mga sakit, kamustahin mo, okay na, makaka-church na ako ngayong linggo. Praise the Lord, pinagkaloob sa iyo yung kagalingan na nagmumula sa ating Panginoon Diyos. At muli, ini-encourage yung mga kapatid natin na sa prayer meeting ay umattend tayo, no. Kung di natin tayo makapag-attend, nane-neglect natin yung prayer time at nawawalan tayo ng panahon para ipanalangin yung kapatid mo. Dahil wala ka dito, hindi namin alam kung ano yung pinagdaraanan mo sa buhay. Sa isang panalangin, nakakaranas tayo ng nakaginhawahan sa ating buhay. Especially kung ang ating prayer request, it's all about spiritual. Merong dumaranas sa atin na masasabi nilang ang down nila sa
spiritual, merong magsasabi sa kanyang kalusugan. Pero ang nais ng Diyos ay paglaanan natin yung oras ng pananalangin. At in verse 20, malaki ang hangarin at pag-asa ko na hindi ako mapapahiya. Tulad ng dati, magkakaroon ako ng lakas ng loob para sa pamamagitan ng buhay ko o kamatayan ko kay Kristo ay maparangal siya, no? At sikapin natin na tayo ay umaasa sa ating Panginoon Diyos, no? Hindi madali na meron tayong kinakaharap sa ating mga buhay. Bakit hindi ka humingi ng tulong sa ating Panginoon Diyos? Maniwala ka at laging tandaan natin, hindi mo kaya. Kailangan natin ng Diyos sa ating buhay. Dumating na ba sa point yung tipong bigat na bigat ka na sa problema, yung ipaparealize sa'yo ng Panginoon Diyos na sobra-sobra yung ginagawa mo, pero hindi mo na kaya. Pero ang sabi ng Diyos, nais kanyang kausapin sa kanyang panalangin, sa kanyang mga salita. Even yung mga tao, ginagamit ng Panginoon Diyos upang abutin kanya. At lumapit tayo sa Panginoon, lahat tayo nabibigatan at makakatiyak tayo na hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon Diyos. At Lord, lagi nating hilingin sa Panginoon Diyos na tayo ay kanyang ma-recharge ng kagalakan, physically, mentally, emotionally, at huwag tayong lumapit o huwag tayong mahiya na hingin ang lahat ng ito sa ating Panginoon Diyos dahil siya ay handa na tumulong sa ating mga pinagdaraanan, no? Sapagkat ang buhay natin, no, kagaya ni Paul, ito yung ating naisin in verse 21. Sapagkat para sa akin ang buhay ko kay Kristo at kung mamatay man ako, pakinabang ito sa akin dahil sa makakapiling ko na siya, na kung saan ang buhay natin, no, ay pagsunod sa nais ng ating Panginoon Diyos, to share the gospel, no. At makikita natin sa bawat pag-aaral ng salita ng Panginoon, bawat pakikinig natin every Sunday, Wednesday, at even sa ating mga reels sa ating mga cellphone, no. Ang tinutukoy yun ay yung mahalin natin ang Diyos, mahalin mo yung kapwa mo, and then kagaya ni Paul, ang buhay niya ay inilaan to share Jesus to others. Ito yung pinakamabuti na gawin natin sa ating mga buhay, no. And sa ating conclusion, mga kapatid, ang kagalakan ay binibigay sa atin ng Diyos, kaya't walang dahilan upang ito ay mawala. Lagi nating isa puso at isip ang bawat nangyayari sa ating paligid ay plano ng Diyos. Sikapin nating maunawaan ang kanyang layunin sa ating mga buhay. Patuloy nating mabigyan ng kaluguran ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga utos. Tayo po ay tumayo. Let's pray. Dakilang Diyos, purihin ka, Panginoon, sa sandaling ito. Salamat sa iyong paggabay. Salamat sa iyong mga salita. Salamat sa karunungan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Muli, salamat sa iyong mga salita sa buhay ni Apostol Paul, Panginoon. May mga hangarin kami sa aming mga buhay, ngunit hindi natutupad ang aming mga plano. Bagkus, may mga nangyayaring iba.
na hindi namin inaasahan. Salamat, Panginoon, sa buhay ni Paul, sa kanyang mga pananaw, na every time na may circumstances na hindi inaasahan, tinuruan mo kami na maging maayos yung pananaw namin, makita namin yung positive side sa mga negative na nangyayari sa paligid namin. Even sa buhay namin, Panginoon, ay may mga struggle ang bawat isa. Lord, buksan mo ang aming isipan upang maunawaan ang bawat mong nais iparating sa amin. Salamat, Panginoon, sa buhay ni Apostol Paul, na kahit siya ay nasa piitan ay nagpapatuloy ang gawain mo to encourage us sa panahon na namin, Panginoon, kami ay malaya. Sa panahon namin dito sa aming bansa ay hindi binabawal, Panginoon, to share your gospel na maghahatid ng kaligtasan sa taong makasalanan. Lord, ihanda mo kami, bigyan mo kami ng lakas ng loob, karunungan. Ikaw ang magsalita, Panginoon. Gamitin mo ang buhay ng bawat isa to share the gospel. At patuloy naming ibaba ang aming mga sarili, Panginoon. Huwag namin taglayin, Panginoon, ang pagmamataas, dahil ito ay isang kasalanan na noon pa man ay hindi mo nais taglayin ng isang tao, especially, Panginoon, sa iyong mga anak. Tinuruan mo kami, Panginoon, sa sanaling ito na ang buhay namin, Panginoon, ay magamit namin upang maparangalan ka, Panginoon, at mapapurihan. Salamat muli, Panginoon, sa mensahe mo na lagi naming aalalahanin na ang buhay namin ay para sa iyo, Panginoon. Even sa aming kamatayan ay meron kaming assurance ng kaligtasan dahil sa biyaya mo, dahil sa pananampalataya namin sa aming Panginoong Jesucristo, ay magkakaroon kami ng buhay na walang hanggan. Ito ang lagi namin isaisip upang ang kagalakan namin, Panginoon, ay malubos sa aming mga buhay, anuman ang mangyari sa aming kinakalagyan o sa aming paligid, Panginoon. Patuloy namin dalangin na ikaw ang maghari at manguna sa bawat isa. Muli, ang papuri ay sa iyo lamang. Sa tayong pangalan ni Jesus, namin tagapagligtas. Amen at amen. Minsan po, palakpakan natin ang ating Panginoon Diyos. Patuloy po natin pasalamatan ang ating Panginoon sa pamamagitan ng pag-awit. You are my light and salvation. Whom shall I fear? You are the strength of all my days. Of whom shall I be afraid? Though war may rise against me, of this will I be sure, that I will bless the Lord forever. I'll bless your holy name. Yes, I will
that you are, and I say that you are the Christ, Son of the living God. You ask me, who do I say that you are, and I say that you are the Christ, Son of the living God. You ask me, who do I say that you are, and I say that you are the Christ, Son of the living, and I will bless the Lord forever. I'll bless your holy name. Sing. Yes, I will bless the Lord forever. I'll bless your holy name, Son of the living God. Son of the living God. Son of the living God. Purihin po ang Panginoon. Maraming salamat sa mensaheng ating natanggap ngayong umaga. Lahat nga po ng pinagpala ng Panginoon. Bigyan natin ng pinakamalakas sa palakpak ng Diyos. Amen. Salamat din po kay Brother Lamuel. Salamat po sa iyong buhay. Kami po ay patuloy na pinagpapala ng Diyos dahilan sa iyong paglilingkod. At mamaya pong 4 o'clock ay kung sino po ang gustong sumama sa pakikiramay dun sa aking hipag sa may Tacloban 2 sa may Locanin, ay pwede po kayong sumama. Meron po tayong service. Saan ba tayo pwedeng magkita? Dito sa church or dito na lang po sa church? Yung mga gusto pong sumama ay pumunta na lang po dito sa church ng before 4 o'clock ay nandito po tayo para 4 p.m. ay pupunta po tayo doon sa may Tacloban 2 sa burol po ng aking hipag. At dahil ngayon po ay last Sunday ng September, ay hinihiling ko po yung lahat ng celebrate ng kanilang kaarawan ngayong month of September ay pumunta po dito sa unahan para po kayo po ay maipag-pray o maipanalangin. Inaanyayahan ko po yung lahat ng nag-celebrate ng kanilang kaarawan ay pumunta dito sa unahan. Isa pong pribilehiyo o kagalakan sa amin na kayo po ay maipanalangin. Wala na po ba? Yung mga nag-celebrate ng kahit po sa mga bisita ngayong umaga po kayong sumama dito sa unahan para po maipanalangin namin kayo. Ayan, salamat po. Sige po, tayo po ay manalangin. Pwede po bang itaas natin yung ating mga kamay sa kanila? Samahan niyo po ako sa panalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan, tunay na kay buti-buti mo po sa amin. Salamat po minsan pa sa araw na ito na kami po ay nandito upang ilapit sa inyo ang aming mga kapatiran na nag-celebrate ng kanilang mga kaarawan ngayong month ng September, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa buong isang taon na pagsama mo sa kanila, sa mga pagpapala mo, Panginoon, sa kalakasan na patuloy mong ibinibigay sa kanila. Tunay nga, O Diyos, nakalaki po nito yung inyo pong biyaya para sa kanila. Kaya naman, Ama, amin pong pinapupurihan, pinapasalamatan
Ang lahat po ng ito ay dahil sa inyo. Kinikilala po namin, O Diyos, ang inyong kapangyarihan sa kanila pong buhay, ang inyong pong pagmamahal, ang inyong pong pagpapala sa kanila. Nandito po sila, Panginoon, dahil sa inyo. Kaya naman po, Ama, hiling po namin na sa panibagong taon na kanila pong haharapin, patuloy mo po silang samahan at ingatan, Panginoon. Bigyan mo po sila ng kalakasan upang sila po ay makapagpatuloy, Panginoon. Tulungan mo po sila, O Diyos, na sa lahat ng mga hamon ng buhay na kanilang haharapin, patuloy po nilang maranasan ang kagalakan ng kanila pong relasyon sa inyo, Panginoon. Salamat po, O Diyos, at patuloy mo silang pagpalain at lahat po, Panginoon, ng kanilang mga pangangailangan ay patuloy mo pong ibuhos para sa kanila, Panginoon. Tulungan mo po sila na ang tunay na kagalakan ng kanilang buhay ay hanapin sa inyong presensya, Panginoon. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Sige po, makakaupo na po tayo. Ay, tumayo po muna pala tayo. Ayan, tayo po yung magwakas sa panalangin ngayong umaga. Maraming salamat po, O Diyos, sa lahat po ng kabutihan at kagandahang loob na amin pong nararanasan mula sa inyo. Salamat po, O Diyos, sa mga salita mo na aming napagbulay-bulayan ngayong umaga sa pamamagitan ng inyong lingkod na inyo pong dinala, Panginoon, sa aming unahan ngayong umaga. Salamat po, O Diyos, sa mensahe. Tunay nga po ito, Panginoon, ay patuloy na lumago, Panginoon, sa pinakamatabang bahagi ng aming mga puso. Huwag mo po nawang hayaan ang kagalakan ng aming paglilingkod, ng aming relasyon sa inyo ay nakawin ng kaaway. Tulungan mo po kami, Panginoon, na ito po ay lalo pang umunlad at magbunga, Panginoon, sa aming buhay. Makita, Panginoon, sa aming mga buhay ang tunay na kasiyahan, kagalakan ng aming relasyon sa inyo, Panginoon. Salamat po, Ama, sa inyong lingkod na patuloy mo pong ginagamit, Panginoon, na maging daluyan, Panginoon, ng inyo pong pagpapala, ng inyong mga salita sa bawat isa sa amin. Salamat po, O Diyos, sa mga anak mo na kasama namin ngayong umaga, maging sa mga bisita namin, Panginoon. Tunay nga po, O Diyos, na patuloy kang mangusap sa bawat isa sa amin ng iyong banal na Espiritu, O Diyos, ang patuloy na magpaalala, magpaunawa, Panginoon, ng mga salita mo na aming napag-aralan, Panginoon, sa araw na ito. At nawa sa mga susunod na linggo, Panginoon, patuloy po kaming babalik sa lugar na ito upang katagpuin ka. At tunay nga, O Diyos, na ang aming buhay ay patuloy mo yung gagamitin sa pag-abot ng mga kaluluwa na nangangailangan, Panginoon, ng inyong kaligtasan. Pagpalain po ang bawat isa, Panginoon, maging ang mga kapatid po namin na hindi po namin kasama sa oras na ito. Lalong-lalo na po yung may mga karamdaman, Lord. Hiling po namin, patuloy mo pong pagalingin ang inyong mga anak na sa mga pagkakataong ito ay nasa banig ng mga karamdaman, Lord. Kiniklaim po namin ang kagalingan, Panginoon, ang gagaling sa inyo. Salamat po at pagpalain mo po ang bawat isa. Ito po ang aming dalangin sa inyo sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. At ngayon, ang pag-ibig ng Diyos na ating Ama, ang kapayapaan ng ating Panginoong Jesus at patnubay ng Banal na Espiritu ay maging sa atin ngayon at magpakailanman. Amen. Sa Diyos po ang pinakamataas na papuri. God bless you po. See you po later. Ito yan.